malayo ang biyahe natin, ilang oras din itong takbuhan. Wala tayong magawa kundi magdalda na naman tayo dito. Live broadcast from Cebu. Ay ano pala ako biyahe doon, meron pala ako comment doon sa Akaido connection mga kapitidor. Wala. Good morning. Good morning mga kabiyahidor. So, nandito tayo ngayon mga kabiyahidor sa SRP. So mag-comment pala ako doon mga kabiyahidor ng ano, yung sikat ngayon nga vlogger, no, lady rider na vlogger si Yana. So nagtataka ko yung kabihedor kung sino yung halos lahat naman siguro na napanood yung pinupost niya na video, kung gaano siya mangliit ng tao, kung gaano siya mamakyo, kung gaano siya magmura. Grabe, ganyang klase mga kabihedor nga babae, ang yabang. Biro mo sa nandito na pick up sa sasakyan natin, Mariusep, anong klaseng babae ka? Bakit ka ganyan? Diba? Porque marami kayo, nag-iisa lang yung pick up tingin nyo, matapang ka na. Hindi nyo ba natandaan yung nangyari sa Buso-Buso? Diba? Rider, binaril? Huwag mo sana natin ulitin yun. Dapat kalma lang tayo sa kalsada. Pangbihira naman. Babae ka pa naman, Yana. Anong klaseng babae ka? Pinakita mo yung ugali na napakapangit talaga. Nagpakyo ka pa, tapos maghinto ng ano, nabihan mo pa sa paki natin. Yagabi talaga ang yabang mo. Minura mo pa. May patilmi-tilmi ka pa. Pag ano-ano nga ba? Ano ba yan? Ang hirap kasi sa inyo mga sikat nga vlogger. Porque mayaman na kayo, malaki na kinikita ninyo, gumawa na kayong kabastusan. Hindi nyo iniisip kung ano ang epekto. Sa bagay, marami na kagusto sa'yo. Kasi kita mo naman, bumulusok yung ano mo, yung followers mo, daming followers mo eh. So, tapos daming views. O, laking kinikita mo sa isang upload mo lang na video. Abot niyang ilang 100,000 yan. Pangbihira. Sa halip i-unfollow, dami nag-follow eh. Kaya kung ako followers, automatic i-follow ko mga ganyang klaseng bastos na babae. Although lahat tayo nagkakamali, pero sobra naman yung ginawa mo, diba? Mas lalo na yung tao nga napakumbaba lang siya, hindi naman nagalit yung ano, tinanong ka lang bakit ka namamakyo, diba? So pinakita mo talaga yung totoong ugali mo talaga. Grabe ka nga rider talaga, iwan ko, dami nang gigil sa'yo. Sana naman itutuloy yung kaso. Maganda kung maalisan ng lisensya para inapamarisan. Kasi maraming aksidenteng ganyan eh. Dapat sa kalsada tayo, dapat tayo behave. Kung mayroon man tayong problema o nakadisgrasya tayo, nakasagi man, dapat usapan. Kasi ang problema, hindi yan malulutas sa ibang pang problema. Pambihira talaga. Yan lang masasabi ko kabihedor, no? Live tayo ngayon. Yun sa lady rider na si Yana. Huwag natin tularan ganyan. Huwag natin i-support ng ganyang klaseng vlogger.
Sa halip, siya ang unang gumawa ng mabubuti, no? Kasi daming followers niya eh. So, pinakita pa niya yung paano siya magmura. So, hindi maganda yan mga kabahilot. Sana aksyonan niya ng LTO, kasi para sa akin, pag hindi niya inaksyonan ng LTO, magkasasabihin ng ibang mga tao nga porque mayaman, porque kilala o sikat na vlogger, madadala lang tayo ng ano. Alam na natin, huwag natin sabihin sa live ngayon. Pero sana naman, no, aksyonan nyo yan LTO. So baka naman ang ina-aksyonan nyo yung mga maliliit lang na mga vlogger o maliliit lang na mga tao. So yan lang. So ikaw naman yan, ha. So sana baguhin mo yung ugali mo. Kasi ang mga tao, makakita sa'yo galit. Halimbawa, punta ka dito sa Cebu, sa amin, sobrang galit, iba ka masapak ka pa ng hindi mo kilala, diba? Kasi may mga tao talaga nga sa sobrang galit, kahit nanood lang yung ng ano video mo, mayroon talagang tao nga pag makita ka, bigla ka nang ina-atake, diba? So yan ang mahirap, kasi hindi mo alam kung sinong kalaban mo pag ganyan. So dapat behave tayo, dapat mag-upload tayo ng mga video, dapat huwag natin isipin yung kumita lang tayo ng milyon-milyon dyan. Isipin din natin kaligtasan natin. Halimbawa ngayon, kumita ka ng ilang milyon dahil ilang milyon din ang views ng ina-upload mo, di ba? Pero nanganganib mo ang buhay mo, di ba? Kumatsambahan ka ng nanood sa'yo nga medyo may ano din, may ugali din hindi maganda. Pag makita ka doon sa daan, iba ka bigla kang di ba ka bigla kang barilin o ano. Kasi hindi natin alam eh, mayroong mga tao talaga nga mababa lang ang pasensya. So gaya ng iba, bigla lang binaril, hindi, pag inimbestiga, hindi na malaman kung anong kasalanan. Sabi, wala naman tayong kalaban, walang kalaban, pero sa ginawang pag-upload mo, ang dami mong kalaban talaga. No? Sasabihin natin, ang kalaban mo, yung tao lang sa gitan mo. Pero yung mga taong nanonood, kahit hindi kakilala nila, pag makita yung mukha mo sa kalsada, ito yung vlogger na ano bastos magsalita, ito ganyan pinagtripan ka, ikawawa ka, di ba? So dapat behave tayo sa pag-upload natin. Huwag yung iisipin natin ng pera. Ang pera, kahit gano'ng kadami, iiwanan din natin yan, kasi ilang years lang tayo sa mundo. Bihira, sa panahon ngayon, bihira na makaabot ng 100 eh. Kadalasan mamamatay na tayo 70, 80, 90, patay na, di ba? Huwag natin pahalagahan yung pera. Yung pera, useless yan. Kahit may-ari ka pa ng SM, hindi rin mapigilan kamatayan, patay ka pa rin. So dapat mag-ingat tayo sa pag-upload natin, kasi mahirap na pag mag-ano tayo, mag-upload tayo nga, inisip natin pera lang. Ganyan aksidente, huwag mo i-upload ganyan, para walang magalit sa iyo na mga taong bayan. Kasi hindi lahat na tao may may pasensya. Mayroon iba talaga nga medyo ibang utak, di ba? So yan lang masasabi ko sa iyo, Yana, no, Lady Rider. So huwag mo i-upload yan, or kahit kumita ka ngayon, kung ako sa'yo, i-delete mo yan. Kasi ang pera makikita yan eh, ang buhay hindi na. I-delete mo ang video, tapos humingi ka, sorry ka ng